Ganyan mo bunga. Di kita eh. Nakarecord na yan? Oo. Okay. So bago ang lahat, magpapakilala muna ako. Ako po si Glenn Borlasa, tiga-Pakil po ako. Kasalukuyan po akong kagawad ng Barangay Kabulusan. Glenn Borlasa. Taken na po ako ha, taken na po. At kami po, papakilala ko ang aking mga kasamahan na para po at least makilala nyo. Ang aking pong kasamahan na tiga Santa Rosa, si Reynald, si Sir Luis, ayun nasa likodan, nagtatago, si Sir Marvin, at si Kuya Hanson, at ang aming pong secretariat si Kuya Jess. Okay, so we represent Balay Federal or Partido Federal ng Pilipinas. At kaya po kami nandito ngayon, gusto po namin iparating, ipamahagi, ipaalam sa inyo na meron po kaming kasalukuyang mga programa at sistema na ginagawa sa Pilipinas na alam namin gumagana. So, medyo maging proud kayo kasi sa buong Luzon, sa araw na to, kayo po yung pangalawa na gagawin namin pilot project. Ang nauna lang po sa inyo, yung Barangay Banilan, kaninang umaga, 100 ding katao sila. At ngayon po, pangalawa kayo sa buong Luzon. So, hopefully, by the end of this program o sa ating programa, medyo naintindihan niyo yung gusto namin parating sa inyo. Kasi hindi pa huli ang lahat, kaya kami nandito kahit walang eleksyon. Wala po kami picture ng politiko ha. Hindi po na kami nangungumpanyang kahit sino. Ito po ay gusto namin iparating kung ano ang ginagawa namin sa Mindanao, saka sa Visayas, ngayon gagawin na namin sa Luzon. At sabi ko nga, medyo pasalamat kayo dahil kayo ang pangalawa na dadaan dito sa programa sa buong Luzon. And hopefully, bago kami mag-move forward, gusto namin maayos na yung grupo nyo para malaman na namin kung ano ang nagiging problema bago kami tumungo sa mas malaki. So, dalawang barangay lang po, Barangay Banilan and Barangay Maahas. At magsisimula na po tayo. Isa lang po ang sabi nga, gusto naming mangyari bago ang lahat. Bago namin kayo bigyan ng programa, bago namin kayo i-guide kung saan po ba patungo itong ating mga ginawang grupo. Gusto po namin by heart, sa inyong isipan, sabi nga, sa isip, sa gawa, sa salita, alam niyo po yung principles na tinitindigan ng Partido Federal ng Pilipinas o ng Balay Federal. Sabi nga, Balay Federal, Bahay Federal. So yung 50 nyo, isang bahay yun, yung 15 isa, bahay yun. So gusto natin ganun na maging concept natin dahil kayo po magtutulungan dun eh. Kung hindi nyo kayang, hindi nyo pagtutulong-tulungan, kahit nakabantay kami, walang mangyayari. So i-consider nyo yung grupo nyong 50 na yon, hopefully yung pangalawa mabuutin. I-consider nyo pong kasama nyo sa bahay dahil yun po yung mismong concept na gusto namin parating sa inyo. Okay? So, bago ang lahat, pwede ba tayo magdasal? Tayo po muna tayo. Heavenly Father, we come to you today with humble hearts, seeking your guidance and wisdom as we begin this program. Lord, we ask that you would bless every person who has gathered here today, and that you would be present with us in a special way. We pray that this program would be a time of learning, growth, and fellowship for all of us. Help us to listen to one another with open hearts and open minds, and to support one another as we strive to serve you in all that we do.
Please give us the strength and the courage to follow your will and to use the gifts and talents you have given us to make a positive difference in the world. We pray all of this in your holy name. Amen. Manatili po muna tayo para po sa ating pambansang awit. Mga kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas. Okay, magsipo na po tayo. Ready na ba kayo? Parang na ako sa good. Agawad, tara na, uwi na tayo. Tama na to. Okay, magandang hapon po, Los Baños. Talagang totoo ang chismis. Kala ko chismis na. Maganda pala talaga ang mga taga Los Baños, ano? Okay, magsisimula na po tayo. Kagaya po ng sinasabi ko kanina, kami po ay kasapi ng Balay Federal o Partido Federal ng Pilipinas na ang adhikain po namin ay magkaroon ng federal form of government ang ating bansa. Dahil ngayon sa current system ng ating bansa, nakikita nyo naman, very centralized ang kapangyarihan, ang pera, at lahat ng nangyayaring korupsyon, centralized din. Ano po? Dahil nga lahat sila magkakasabot na sa taas, wala na tayong magawa dito sa baba. So, naniniwala po kami na kung babaguhin ang form of government natin, magkakaroon tayo ng pag-asa para at least mabago yung sistema o kinalakihan, kinatandaan na ng ibang politiko na kaliwat kanan na lang magnakaw. Walang makulong kasi magkakasabot lahat. O yung nasa Senate ngayon, tignan nyo nangyayari. Parehas naman, ano? Kaliwat kanan sila nagbabatuhan ng putik pero pare-pares naman sila may putik. No? Sa hirap ng buhay natin itong mga nakaraan dahil sa crisis sa gasolina, may ginawa po ba ang gobyerno, ang Senado, sa ang Congress para ayuda na naman, ayuda na hindi natin alam kung saan napunta yung kalahati. Diba? So, ibig sabihin ko, nakadepende tayo sa gobyerno dahil sa sistema ng gobyerno meron tayo ngayon. So, dito, ipapaliwanag po namin sa Balay Federal na may sistemang ginagawa sa South Cotabato na gumagana ngayon. Hindi siya atang-isip, hindi siya panaginip, hindi siya gawa-gawang storya kasi gumagana po yun sa South Cotabato. At sabi nga sa South Cotabato, libre po ang ospital, wala pong cashier. Ano po? Lahat po ng paaralan, elementary, high school, college, private and public, wala pong bayan. Di ba? Parang ngayon nyo lang narinig yun. Di ba? Okay, so hindi to, may cellphone kayo lahat. I-search nyo. May wifi naman kayo sa bahay. Gusto nyo dig deeper. Huwag kayo magbase sa sinasabi ko. I-search nyo
Governor Tamayo. Reynaldo Jun Tamayo Jr. South Cotabato. Kasi sa panahon ngayon, siya po ang kinikilalang father of Cashier-less Hospital. So actually, mahabang story yan, pero siguro may pagkakataon siyang bumaba rito, ikukwento niya sa iyo yan. Si Governor Jun Tamayo din po, siya po ang Pangulo o Presidente ng Partido Federal ng Pilipinas. At Chairman ng Balay Federal, which is almost the same naman. Electoral lang yung isa, yung balay, kagaya namin, kami mababa sa ground. Pero siya po ang namumuno sa amin. Left and right, kung anumang grupo, siya po ang namumuno sa Partido Federal ng Pilipinas. At isa pang niya, kaya po kami ay nakakagala sa halos buong Pilipinas. Siya rin po ang presidente ng Governor's League. So lahat ng gobernador sa buong Pilipinas, siya po ang presidente. So medyo nakakaano kami sa mga gobernador, pwede kami magganto buong Pilipinas. So dahil nga, hindi naman dahil nangungumpanya kami, kasi wala namang election ngayon. So gusto namin talaga iparating sa inyo na may system na gumagana, kailangan nyo lang maintindihan. At ngayon, kung magtatanggupay tayo dito sa ating pilot na grupo, maintindihan nyo yung sinasabi namin na may resulta yan. At nandito kami para laging umalalay doon sa gagawin natin proyekto sa inyo. But first, kailangan, sabi nga, kung tayo ay tutungo sa isang lugar, kailangan iisa tayo ng damdamin. Iisa tayo ng takbo ng utak, at iisa tayo ng adikain sa natin gustong pumunta. At doon natin ipapasok yung ating basic principles. So, may 5 po kaming principles na gusto namin ibahagi sa inyo. At sabi nga, yakapin nyo din. Kasi tingin namin sa Balay Federal, kung may kulang ditong isa, mahirap eh. So kagaya nga sa ibang partido, ang style nila, papatawag kayo, bibigyan kayo ng sobre, boto nyo kami sa eleksyon. Amen? Di ba ganon? Hindi ho kami ganon. Ang gusto namin, may dala kaming programa sa inyo na kayo mismo magpapalago. Kayo mismo magtatrabaho, kayo mismo kikita. Wala kami pakialam sa pera nyo. Bibigyan lang namin kayo ng puhunan. Bibigyan lang namin kayo ng programa, sistema dapat sundin. Pero bahala kayo doon. Diba, gusto nyo i-expand nyo, tutulungan namin ulit kayo. Diba? Pero dapat, sabi nga, yung mga prinsipyo na ito nasa inyo din. Diba? So una dyan, theism. Anong ibig sabihin yan, mga madam? Ano sa tingin nyo? May isa pang mic dito eh. Mag-interview kayo dyan nasa likodan, baka inaantok na. Si admin, magandang tanghali po, admin. Ay, gusto po. Nakakalimutan ko pati yung sikap na wala kasi. So, binabati po muna natin at tayo po nagpapasalamat sa ating puting kapitan, Capjec Vargas, para po sa pag-abala niya at pagpahig sa ating pagpunta rito. At yan po si admin. Maraming salamat po, admin. So ngayon, theism. Ano pong tingin niyo anong ibig sabihin yan? Paniniwala sa? Sa Diyos po, isa lang ang sinasamba. So paniniwala daw sa Diyos, o isa lang daw sinasampa. Actually, tama yan. So, sino ba dito wala kasalanan? Taas ang kamay. Wala kasalanan. Meron po ba dyan? Sino po walang kasalanan dyan? Taas ang kamay. Meron ba? Wala Meron walang kasalanan kaso wala na dito. Nasa langit na yun. So, ang punto niyan, ang unifying force ng kahit anong bansa, kahit anong grupo, kahit anong civilization, talagang may paniniwala sa Diyos dapat. Kasi yan ang moral compass natin eh. So dyan natin pinagbabasihan kung ano ba ang masama, ano ba ang tama, ano ba ang mabuti. So, sa Balay Federal, mga kasama, hindi naman kailangan kay Iglesia, hindi naman kailangan kay born again, hindi naman kailangan kay Katoliko, o kung ano mang relihiyon ng iyong kinayaniban, okay lang po sa amin.
Ang importante, naniniwala po kayo sa Diyos. Bakit? Yes. Oh, amen tayo dyan. Nag-iisa lang ang Diyos. Ha? Ngayon, kaya ho, importante sa amin yan. Yan po ang unang-unang principle na gusto naming iparating sa inyo o tayo ay magkaisa. Naniniwala po kami sa Balay Federal na basta ang tao, ano man ang kasalanan niyan, ano man ginagawa niya sa buhay, kung gaano man niyang kachismosa, kamarites, lasinggero, kung ano man, palaaway, etc., etc. Hanggat naniniwala sa Diyos, may pag-asa yung magbago. At deep inside, sa puso niyan, mabuti pa rin tao yan. Amen? Diba? Okay. So, gets nyo kagad yun. So, yun ang sinasabi namin, unifying force talaga, theism. Kasi lahat tayo dyan magkakasundo eh. Pagka may isang hindi naniniwala sa Diyos, medyo tagilid ang moral compass niya. Diba? Masyadong mataas ang pride. So, mahirap na kasamahin. Kasi nga, medyo tagilid. Okay, so, humanism, pangalawa. Sinong dito, nakaranas na pumupunta sa ospital para kumuha ng, sa mga politiko? Kumuha ng GL, lahat. Okay, lahat So actually ako, nakaranas ako niyan eh. Last November, na-operahan yung misis ko breast cancer. So, nung mga unang mga taon, mga 2 years ago, ginagawa ko na to. Nagsasalita na po ako. Siguro nga may mga tao dyan na medyo familiar na sa akin. Nagsasalita rin ako sa may banda ron Los Baños din. Tabing dagat. Kalimutan ko yung lugar eh. Pero ang daming tao. Sinasabi ko noon, meron akong kakilala sa bayan ng Pakil, 40 years nagtrabaho sa munisipyo. Pag-retire niya 1 taon, nagka-cancer din. Yung pinaghirapan ng 40 years, tanggal. Nawala. Ang matindi, nakasanla pa bayad lupa. So, di ba, naghirap ka ng 40 years para isanla yung bayad lupa mo after mo mag-retiro. Gano'n kasakit to. So, ngayon, tapos ng eleksyon, ganito, balik na naman kami ngayon. Nangyari sa akin, nakasanla lupa't bahay ko ngayon. Diba? Wala akong magawa dahil kailangan eh. Diba? Ibig sabihin, sa humanism, gusto namin magkaroon ng dignidad ng tao. Pero paano natin gagawin yan kung lahat ng kailangan natin isang labahin natin? Kailangan magpaaral, sanla to. Kailangan magpa-hospital, sanla yun. Diba? Eh kung ilibre mo yan. Diba? Ang nagiging problema natin ngayon, mga kasama, yung 5 basic needs natin, food, shelter, clothing, healthcare, at source of income, pag nakompleto mo yung 5 yan, parang mayaman ka. Parang privilege ka na. Which is hindi. Yung 5 basic needs natin sa araw-araw nating buhay, kung tutusin, obligasyon ng gobyerno sa atin yan eh. Kasi nagbabayad tayo ng tax. Bumili ka ng candy, madam, may tax yan. Bumili ka ng asukal, bumili kang api, nagpagas ka ng motor, doble-doble na nga yung tax na binibigay natin. Napupunta lang naman sa maleta ng mga lintik. Di ba? Pero sabihin ko, yung shelter, yung clothing, yung healthcare, lalo na yung healthcare, tingin ko sa laki ng income ng Laguna, sana man lang yun, libre na eh. Pero dahil siguro yung sistema nga hindi rin ganun kadali at medyo preemptive pag sasabihin ko sa inyo, ang South Cotabato nagkakaroon ng pag-uusap between Laguna, lahat ng programa ng South Cotabato gagawin dito. So hopefully, kasi ang income natin mga kasama, 1 trillion a year, 2025, 1 trillion tayo. Ang South Cotabato, 200 billion lang. Times 5, di ba? Pero mas maganda programa nila. So ngayon, hopefully, narinig ko sa kanang kamay ni Sol, narinig ko rin kay Governor Tamayo, na mayroong pag-uusap ang Laguna at South Cotabato baka lahat ng programa nila dadalhin dito. So, let's look forward to that kung saan mangyayari. At least kung mangyayari, kayo una nakaalam. Di ba? So, okay.
Kaya nagahang po yung aking laptop eh. Medyo luma na. So again, yung 5 basic needs natin, dito sa working model natin sa ating sinusubukan po namin i-address lahat yun. Yung pagpapatawag sa inyo dito ngayon, simula po yun eh. Simula po yun na parang magkaroon kayo ng independence doon sa sistema na hindi na lang laging sa gobyerno naka-ung-ung, naka-intay. Alam naman natin wala nangyayari kadalasan. Napakahirap. Minsan pagpunta pa natin sa ospital, public na nga masusungitan ka pa ng nurse. Susungitan ka pa ng doktor. Di ba? Pero ikaw nagpapasweldo sa kanila. Saka nakakita ako nagpapasweldo sa inyo, sisigawan niyo ba ako? Di ba? So ngayon, parang duktong-duktong nga yan kasi parang nawawalan tayo ng dignidad dahil sa mga sistema na present din sa gobyerno. Sa totoo lang, yung kahirapan natin, nararanasan ngayon, ginagamit na sa atin. Bakit ko nasabing ganon? Hello? Itong Kagawad, diba? Naka-charge ba to? Okay. So, let's say ganitong sitwasyon. Let's say ako tatakbo kong congressman. Ma'am, example lang ha. May isa kang pamilya o mahal sa buhay, nagkasakit. Diba? Kalahating milyon. Kailangan mo ng guarantee letter. Kahit ayaw mo sa akin, pero alam mo ako makakatulong sa'yo, lalapit ka sa akin, ma'am. Diba? Lalapit ka sa akin, alam mo meron ako eh. Siyempre, hindi naman kita tatanggihan. Diba? So ngayon, later on in life, diba, nagamot natin, nagamot nyo yung mahal sa buhay, etc., etc. Tapos nakita mo ako sa TV. Diba? Nakita mo ako sa TV na nagnanakaw ako. Diba? Ang tanong, pagdating na election, boboto mo pa rin ba ako? Ma'am, talagang meron tayong utang na loob na system sa Pilipino. Diba? Buhay yung kamag-anak mo dahil sa akin. O let's say yung anak mo. Buhay yung anak mo eh. Ako pumirma sa GL niyan. Diba? So ibig sabihin, dahil alam mong kailangan namin ng tulong, dahil yung sistemang meron tayo ngayon, ganun talaga, kailangan namin dumaan sa inyo, magbakaawa o makiusap para may paggamot yung mga mahal namin sa buhay, para mapaaral namin yung mga mahal namin sa buhay. At banda-banda dyan, kami pa may utang na loob. Na kung tutusin, buwis naman ng taong bayan niya. Doon sa inyo lang dumaan, pero dahil nga sa sistema natin, ang lumalabas, pag tayo lumapit sa kanila, meron tayong utang na loob. Tama po ba? Diba? May narinig nga kami dun sa isang probinsya. Saan yun? Anong probinsya? Sabi ng mayor, doon ka sa binoto mo. May nag-share na isa, kasakit yung anak niya. Leader siya nung kabila eh. Hindi, norte. Parang Baguio, Ifugao, something gano'n. Sabi ng mayor niya, di ba ang binoto mo si di ba, opo, doon ka humingi. So di ba, mali eh. Pero dahil yun ang sistemang meron tayo ngayon, wala tayong magawa. Di ba? So yun nga yung dito pumapasok yung aming advokasya na iparating sa inyo na may sistema na hindi natin kailangan ng gano'n. Kung libre yan, at ako lalapit sa iyo kapal na mukha mo. Di ba? Di ba? Yun ang ilibre natin para wala tayong wala akong grupo. Walang group of politicians, walang group of political party na ibibigay sa inyo yan. Kasi pag nawala ang dependency nyo sa mga nakaupo, hindi ko na kayo kayang sakalin. Hindi ko na kayo kayang bilihin. Di ba? So yun ang tinuturo namin. Enlightened socialism. Perfect example nito, mga kasama. Sa South Cotabato, sino pong may palayan? Palayan?
Ano mo natatanggap niyo sa gobyerno? Libreng abono, libreng bili. Maganda naman yung bili mo. Okay naman. Okay. Ito po ang pinaka-nagustuhan kong programa sa South Cotabato. Which is ito, personal na sinabi sa akin ng Governor Tamayo. Simula pagbubuk ka ng lupa, hanggang ibenta mo yung palay mo, wala kang gagastos. Bubuk ka rin yung lupa, libre. Papatubigan, libre. Bibigyan ng pingi, libre. Harvest na, bibigyan, papagamit sa iyo harvester, ng Kapitolyo, libre. Yung transportasyon nung ani mo, papunta sa Kapitolyo, dahil sila bibili ng palay mo eh. Para hindi ka na maghanap, hindi ka na maghalako, hindi ka na makipagtawan. May presyo ang Kapitolyo, yung pagpunta ng bigas mo, papunta sa Kapitolyo, libre na din, hindi na makukuha. At ibebenta yun ng Kapitolyo na walang tubo. Kaya yung 100 pesos sa South Cotabato, hindi kagaya ng 100 pesos natin dito. Dahil may bigas na natin ngayon, may 25 no? Maganda na yung bigas. Yung bawang sibuyas sila, hindi po apektado naman. Kasi yung programa ng Kapitolyo, o yung programa ng kanilang probinsya, direct sa mga pagsasakan. So kaya namin tinatawag na ilan yung socialism, kung anong kailangan ng grupo, ng tao, ay makikilay mo. So sinasabi ng mga magsasaka sa South Cotabato, gusto namin simula dito hanggang dito, wala may problema. Alam niyo ang problema ng magsasaka doon? Ipapatay ka. Eh, tumutubog na mo, pulot naman ng konti, hindi mo pwede wala nang gagawin. Pero simula pagbubukal ng lupa, hanggang pagbibenta niya sa Kapitolyo, wala siyang problema. Yes, kahit mais, kahit gulay, kahit ano, walang problema. Dahil nakabit na nga sila, nagbulat sila ng sistema para specific lang sa mga magsasaka. Na ginawa na nila, pati yung palaya, pati yung talong, pati yung gusto ganyan. Ang tatayan nila musik, ang tatayan nila, ano na, provincial government. Para naman easy lang sa lahat. Hindi na tayo kailangan mag-ganon. Yung nangyayari sa bagay, tingnan nyo. Diba, oversupply, tinatawag nila sa matata. So, ito yung nangyayari yun. Kasi ang ginagawa nila, pag alam nila na marami na nakapagpunla, kagaya nyo, kaya kumukumpara nila na, yung buong South Cotabato, maraming kagaya nyo. Pag itong buong ko na ito, nakapagtayo na ng ilang hektaryang mais, sasabihan nyo ito, tama na mais, mag-oversupply na tayo. Kumusta mo tayo sa ganito? So, talagang from planning pa lang, kaya na tayo bigay dito sa atin. Kanya na silang talim. Diba? Tapos pagka nag-season, at yung kamatis, nangyayari sa kalayaan, sa lupan. Diba? Tatlong na. Lupan na kamatis ay ano. Diba? So tayo ngayon, walang planning. Walang involvement ang local government sa mga magsasaka. So, ito po sa totoo, tingnan na nagustuhan ko sa totoo kaya itong programa nila sa agriculture. Kasi lahat, ang ginagawa, lahat, alam nila. Para pagdating ng ganitong panahon, hindi sobrang sa ito, hindi mapapasok sa ito. At ang kagandahan, lahat na magsasaka, ito lang ginagasto. Kailangan mo na mag-isip ng mga kasi kahit paano. Pero yung basic necessity mo, para maglalit, para magpagyan lupa, para makasagot ng Kapitolyo, ng gobyerno. Diba? Eh, kung pinyo, sa dami ng mga palayan natin sa Laguna ng pigilan natin dahil wala eh. Binabahag, gano'n talaga. Kung tingin ko, kung gagawin ko sa Laguna, mabubuhay itong ating agriculture. Kasi diba, wala ka ng ano. Hindi mo kailangan makiusap kung ano ganito. Tulungan ka ng gobyerno, maani yung dapat mong ahihin. Hindi ka ba makipag-negotiate sa presyo. Diba? Dadalhin mo lang doon, kaya, period. Wala ka masyadong isipin. Marami kang panahon sa pamilya. Which is ang pinaka-importante talaga sa pamilya naman. Diba? Kung hindi maayos sa pamilya mo, hindi rin maganda kung resolve yan sa labas.
Lastly, di ba? Second to the last. Direct democracy. Ang ibig sabihin po natin dito, yung partisipasyon ng tao sa gobyerno, participatory governance. Ibig sabihin, tinatanong na namin kayo kung ano ang gusto nyo. Kagaya po nung ginagawa natin ngayon. Pinapunta po namin kayo dito dahil kami may programa. Ano po? Pero tinatanong namin kayo, anong gusto nyo gawin? Kung sakaling kami magbibigay ng programa sa inyo, ano po ba? Yung 50 yung balay, basic master unit, anong gusto nyo gawin? Diba? Kasi parang sa inyo galing kung anong direction yung gusto pumunta. So, in the smallest form, ito po yun. Pero sabi nga sa munisipyo at provincial, at least isang araw sa isang linggo, kagaya ng ginagawa ni Dr. Mayo, pinapapunta niya tao sa bahay. Yung mga leader ng NGO, leader ng cooperative, ano ngayon, ang problema. So, mas direct yung approach, hindi mo kailangan dumaan ng puntan kayo. So, parang kami ngayon, wala na kayong kailangan daanan para pumunta sa akin. Andito na ako. Diba? Kung sakali man na matutuloy ang grupo nyo, etc. Mapapatakbo natin. May problema, hindi nyo na kailangan dumaan kayo. Tawagan nyo ako. May problema, tawagan nyo ako. Kailangan natin mag-usap. Pupunta. So yun yung parang gusto lang may mangyari na hindi na kailangan ng gano'n. Tawagan mo muna si Jess, tawagan mo muna si Marty. Hindi na. Magkakasama na sa GC. Mamaya din, pagkatapos ito, gagawa din ng GC. I-attend po natin yung mga mag-GC pag-mundo. Gagawa ng GC. Andun din po ako. At siguro pagka tumatakbo na yung po pag-pima yun, ilalagay ko na ito sinagot sa Maya para makausap ito ng director. Kasi hindi ko kayo para handalan kung gusto nyo kausapin nyo lang Pangulo ng ating pag-idolo ng ating balay. Kahit anong pati opinion, sumasagot sa GC. Pagka may lecture mo, pagka ganyan. Actually, sa GC, wala siyang pili na ganyan. So, ganun po gusto namin na yung pag-approach nyo sa kami, as representative nyo sa ating grupo, hindi kami nagirap kapitan. At kaya nyo sabihin sa amin kung ano ba talaga gusto nyo mangyari. Kung ano gusto nyo ibigay namin sa inyo. Kung kaya naman natin ibigay ba yan. Ano? Imagine, kung ang mga nakapuntuin ko ngayon ganun din ginagawa. Diba? Kasi hindi eh. Diba? Hindi talaga. Hindi nga yung sinasabi. Hindi bumoto, ito pa bumoto, ito pa bumoto, ito para sagwa. Diba? So, ang interest ng mga nakaupo ngayon, hindi na talaga bumibig sa tao. Madami namang siguro ako hindi natitira. Pero talagang mas madami na nakaupo ngayon sa sarili nila ng issue. Diba? And lastly, our ultimate goal, gusto po namin talaga ng federal form of government. Kung yung apat na yan, bilism, humanism, direct democracy, enlightened socialism, tas patriotic federalism. Kung yan ay may isa susulan mo, kasi nagkagawa natin ng actual, which is nangyayari naman sa ibang país na tinginawa sa Visayas. Yung pag-push natin para mag-shift ang ating government sa federal form, madali na. Bakit? Kasi sa limit ng scale na to, napag-aralan nila kayang gawin. Diba? Mayroon tayong ebidensya na kayang delivery ang hospital, kayang delivery ang edukasyon, kayang delivery ang programa para sa makasaka, kaya ng pabahay. Actually, hindi ko pa nasabi kanina, dahil sa ganda ng programa ng South Cotabato, marami po nag-iswan. Marami pumupunta sa South Cotabato, magtatayo ng baro-baro sa ilog, at tulay. May bawal din yun. Diba? So, pupunta sila ni Dr. Mayo, bibigyan ng bahay. So, ngayon, as we speak, nabubukas ng kulong isang project ni Dr. Mayo, 1,500 na bahay. So, di ba, marami lang, di ba? So, gano'n lang, dahil nga, ang daming pupunta sa Santo Tomato, yung pasimple na di-squatter ba?
makikita na parang may nakatayo ng konting bahay doon, pupuntahan ng munisipyo, ng provincial government. Alam niyo naman bawal magano dito, delikado. Kumagyo, makakalimutan, mamatay, etc. Hindi naman ito palayasin. So ngayon nga, actually, siguro rin na naman, nagsimula yung pilot ni Gov na 1,500 na bayad lupa. So pag-ibigay yun. So di ba, yun ay sa 200 billion na income ng provincial na tayo 1 trillion. Times 5. Kaya natin mga 7,500, di ba? Sa bahay. So i-convert mo yung kita nila sa kita natin, ano marami mga kaya natin patayo. Di ba? So hopefully, dahil na may pag-uusap ngayon na maaaring i-adapt na talaga yung programa nila, looking forward tayo doon. Ano po? And lastly, ang ultimate goal ng Partido Federal ng Pilipinas ay mag-centralize ang ating gobyerno. Bakit? Ngayon, umaakyat yung pondo sa national government, bumabalik sa atin, pari-pari na lang yan. Ako po ay nagawad sa barangay kaya yan. Hindi ko talaga sa pagkong pondo na ako po ng barangay. Pero dahil yan namin yung hirap kasi pinadaanan, lahat bago makarating sa atin sa baba, wala na. Wala na talaga. Pero kung tayo federalism, ang propose mo namin sa Constitution Commission, 80% sa atin, 20% na sa atin. Bakit maganda yan sa governance? Sa panahon ngayon, kagaya na nangyayari sa flood control, wala akong talagang nakulong na congressman ko. Wala, di ba? Kinakulong na ngayon? Wala. Kinakulong na party list? Wala. Kinakulong yung mag-press yung Bigol sa kasi. Bigla, no? Hindi naman natin sinasabing Bigol sila, pero lagi sila mo classmate doon eh. Pero, bakit sa dami ng sinabing pangalan sa Senate hearing sa Congress hearing? Bakit wala nakulong na nakaupo sa Congress? Sis na nagaling yung issue. Diba? Dahil nga, centralization ang pangyarihan. Ang mga nasa politiko natin at mga pilat na iyan pagkita sa Pilipinas, 1% yan. Naintingan tayo yun. Middle class ang afford. Diba? Para kayo middle class natin, magkasalitan tayo na sa big group ng mga diba? So, kung ang 80% ng budget natin nasa atin at walang nangyayari, automatic alam natin na yung nakaupo pag nanakaw. Diba? Hindi natin kaya mag-ibisigan. Diba? Pinpoint na natin sila sa problema. Ngayon, hindi natin kaya. Kasi, hindi naman namin yung siya, kakawin ba na makapatay ka niya. Diba? Yung mga kapitan na kasama doon sa flood control na issue, sasalita pa yun. Siyempre, sabihin mo kung gusto mong salita ka, papalapangin natin yan. Eh, wala naman sasalita. So, hindi natin kaya ano yung sistema. Kasi nga yung sistema meron tayo ngayon, balik. Ilang presidente na ba ang dumaan? Napakadami since 1987. Napakadami. Naniniwala pa kayo lahat ng grupo, hindi nangarap na bagoy ng Pilipinas. Nangarap din niya sila. Talaga lang after 2-3 years ng panunungkulan, hindi nila kinakaya sila ng sistema. Bakit? Yung mismong sistema natin ang mali. Kahit gano'n magaling ang leader, kahit gano'n magaling ang nakaupo, pag kulang ng political will, hindi kaya mag-uwi. So kaya nga, ang tanong namin palagi, bakit ang San Cotabato kaya? Bakit parang sumusunod? Diba? Bakit walang probinsya na parang walang gustong i-xerox yung ginagawa ng San Cotabato? So ngayon, kasi ang problema, kaya nagawa mo yan, madami ko mga kaaway. Okay. Hindi na lang ako sasali. Away mo siya, away mo siya, away mo siya. Kasi nawawala yung face na o yung pipeline na corruption. Meron pa hang ito. Which is po sa atin. Diba? Ito nga rin. So, ang problem naman natin dito, kaya kaya sa atin nila yun. Ito ba yung Ayan, sibilyan? meron hindi Kaya sa Cotabato, bakit sa ibang Ito sobra na probinsya? ito. 100 to na rin ito. So ngayon, kung
Lalo yung ginagawa. Ito, first batch natin. Through Ito. these small groups, Ano, pinagsama buong sa Laguna, lilibugin ko. Ay isang daan. wali natin. Tingin ko, pagdating ng panahon, let's say, lima taon, Nandiyan ka. at nalibot natin ang buong Laguna. Alam At may kandidato na gustong bibigyan yung gusto natin mangyari. John Kaya tingin mo, hindi pa nalo yun? Ano tayo? Alam niyo, mga kasama, ito, real talk, si Governor Tamay, tumatakbo gobernador ng Tapo. Walang context. Hindi ko yung nakakit sa stage, hindi ko yung wala. Don't take my word for it, research nyo. Itanong nyo, kung may kakilala kayo sa Santo Tobago, kung nagtatarpuin, ulit election. Kilala niyo ba, ma'am? Patunay, bigyan mo nga ng mic si ma'am. Reynald. Bigyan mo nga si ma'am. Hindi ka sa Tobago pa na to. O yan, sige ma'am magpatunay. Ako po ay lupong South Cotabato. Kilala ko po sa Cotabato. Ito. Okay, mga kasama, tiga-sound ko Tobago yan si nanay. Don't take my word for it. Ha? Huwag ako lang ang pakinggan. Research nyo, tanongin nyo siya. Ang tanong ko sa inyo mga kasama, gusto nyo ba sa Laguna ganun din? Gusto nyo ba sa Laguna libre ang hospitalization? Yes! Gusto nyo ba sa Laguna libre ng edukasyon? Yes! Public, private, walang problema. Ilang ulit, ilang take, okay lang. Ano? Hindi mo kailangan isa lang alam yung sakripisyo yung pangarap ng anak mo dahil wala kang sakripisyo. Diba? Na, gusto mo mag-doktor? Rinartin ka mag-doktor kita. Kaya walang bayad eh. So, engineer, okay lang. Diba? So, the ultimate question is, ibig sabihin, sasamahan niyo ba kami? Kung sakaling ito ang pinaglalaban namin, sasama pa kayo. Diba? Yun ang gusto ko Marte. Okay. Theism, humanism, enlightened socialism, patriotic federalism, direct democracy. Yan lang po. Diba? Hindi kami hihingi ng kahit ano sa inyo. Bibigyan nyo lang yan. At ilagay nyo sa, sabi nga sa inyong understanding na hindi pa uli lahat. Dahil sa South Cotabato, dahil na sinasabi ni Nanay, may ginagawa sila sistema doon na kaya natin dito dahil mas malaking ito natin. At despite na ito natin sa kanila, sila kaya kaya nila 200 billion eh. Ay 1 trillion. Kasino na yun. Diba? Pero siyempre, hindi natin kayang sabi nga, i-push yan, pwersahan eh. Kailangan boses ng taong bayan ng mag-iwan na gusto natin. Federal form of government na. Tama. Ang iyan mo. Sabi ng tiga-South Cotabato, pag daw nag-enroll ng first sem, meron daw 30,000 cash. Tiga-South Cotabato yun. Sisend kasi namin yung video nila na ito. So di ba, kung kaya nila, bakit hindi natin kaya? Di ba, gawin din natin. Siyempre sa tulong nyo, kung ang plano ng tao, kung ang boses nyo, nag-demand na gano'n ang gusto natin gawin. At sabi nga, i-fight tayo ng Pilipinas. Diba? May pag-asa pa.
Simulan lang natin ngayon at ako po ay nagpapasalamat dahil sa itong pagkakataon, nakaharap po kayo. Pero simula pa lang po dahil sa pulusod kayo pa lang po muna na pinagawa natin ito at lilibogin po natin po pulusod. Okay? Ang tanong po ulit, gusto niyo po ba sumama sa amin? Gusto niyo po ba na makaranas naman ng libreng hospital? Pati pampers, sabi nga yung isang kasama namin, pagdala namin yung buntis, pati yung wipes, saka pampers ng baby libre. Diba? Sarap pakinggan, ano? Sarap pakinggan. So, lahat po ba ay meron ng hawak na report? Lahat po kayo? Dito lang po yung pinasa eh. Pinasa. Okay, actually, pagkatapos nito, malulupa na kayo, pero dapat talaga hawak niyo kasi may kode ko eh. Pero okay lang yan. Basahin na. Huwag na. Babasahin na lang natin. Repeat after me na lang. Pero gusto ko muna, last na tanong ko lang gusto ko kasi parang medyo mahina lagi eh. Gusto niyo po ba sumali sa Balay Federal, ang Partido Federal ng Pilipinas? Okay. Good, malakas yung sagot ha. Okay, ayun po tayo. At tayo po yung malulungpa. Taas po natin ang ating kanamay. Ito po ay tumulungpa sa partido bilang regular na kasabi ng partido. Repeat after me po. Ako si, sabi ng pangalan. Naninirahan sa lungsod, bayan o barangay na Rehiyon 40 ay taos-pusong nagpapahayag ng aking kahandaan Puso nagpapayag ang aming kahit sa pagtanggap bilang regular na kasapi ng Partido Federal ng Pilipinas. sa pagtanggap din Ay naninindigan at yayangapin ay naninibigan at yayakapin ang saligang batas, polisiya at mga prinsipyo ang saligang batas, pamilya, prinsipyo at simulain ng partido. at simulain ang partido. Sumusumpa akong ipatutupad ang pangalanan ng bulit at mga programa nito sa lahat ng pagkakataon. At itataguyod ko ang lahat ng pasya Itatapuin ko ang lahat ng pasya at patakaran ng National Federal Assembly, State Council, Confederation Assembly, Confederation Assembly, Federation Assembly ng Basic Master Unit ng Partido, Federal Assembly ng Basic Master Unit ng Partido. papantayin ko ang aming sarili Papantayin ko ang aming sarili para maging gabay sa paglilingkod sa masa para maging gabay sa paglilingkod sa masa at nagsambayan ng Pilipinas. ng sambayan ng Pilipinas. Pagpapatuloy ko ang pakikibaka Pagpapatuloy ko ang pagkikata ng aming mga ninuno para sa isang lipunan na may paniniwala sa Diyos, ng aming mga ninuno para sa pagkikunang pagpaniwala sa Diyos. humanismo, Humanismo, kaliwanagan, sosyalismo, naliwanagan, sosyalismo, makabayang federalismo, makabayang federalismo, at direktang demokrasya. at direktang demokrasya. Ako ay magiging tapat, Ako ay magiging tapat, masigasig sa paglilingkod sa interes ng sambayan ng Pilipino masigasig sa paglilingkod sa interes ng sambayan ng Pilipino at sa interes ng partido. at sa interes ng partido. Huwag gumawa ang kapulit. Huwag naman ang kapalit. Gabayan mo ako, Panginoon. Palakpakan niyo po ang inyong mga sarili at matigil ang mga kapatid. Welcome po sa Balay Federal. Parang nilalaro sa buhay ko ngayon. Kaya pumunta lang kayo mag-iyo dito. Parang kinabahan sila eh. Buhay na lang ang nakabayan niya lang. Okay, sana. Buhay na lang namin. Bago lahat, meron naman pag-rehenda si Kagawad. Siguro, Kagawad, kumpleto na po yung dalawang grupo. Opo, ito na po. Inaayos lang namin, nagsama-sama yung first kami. Yung?
Yung first 50, second 50. Tapos sunod. Sir, tapos mo, para na isa. Okay lang. Walang problema. Ito yung first 50, sir. Binubukod-bukod ko. Ay, Nandito okay. na ako sa may Kaso, ano? Pagsuyo kay admin ng merienda. Saka tinapay. Okay, admin. Dito sa barangay. Sir, na-discuss nyo na yung mga ano. Pero sir, ito, iniiwalay ko lang yung first ano, nagsama-sama kasi eh. Petition mo lang. Nagpasa na pala dito kagad. Oo nga, dapat hindi. Dapat hindi, sa akin muna kasi. Nahati na. Dapat pati pagka nagpapaano, may pangalan na dito. Anong grupo? Oo. Para at least, pag nagsulat sila, alam na nila kung saan sila. Ngayon, pag mag-e-election, paano natin gagawin? Ayan. Pwede natin ulitin to. Kaya sir, itong mga naan dito, Kasi mag-e-election tayo eh. oo nga, iiwalay natin. I-move ko muna yung 50. Tawagin mo yan sir, lahat ng 50 na dyan. Okay, medyo nagkagulo tayo sa attendance sa kakalo yung batch 1 sa kayo batch 2. Pero kailangan talaga natin ilumalay kayo para at least yung Sabihin, ito yung second batch. yung officers ng kala yung position. Kasi yung po ang tatawagan yung po mabagsak sa mga program. Halo-halo sir, dapat ako na nagsamsam. At Ba't kaya nagano? Pinasa na lang ba dito kasi eh? tayo, dali natin yung bangko natin. Itinanggap niya, ano? Tayo sa isang gilid. Pero para at least alam natin yung isang grupo isa-isa para pag-election na ginaw. Okay. Okay, pasensya na kayo ha. Medyo nagka-gulo. Nagawad, tatawagin natin, punasin yung isang ballpen natin. Ito yung mga form sir. Same ballpen natin. Sige sir, para tawagin nyo na lang ng ano. Bitbitin lang natin yung bangko natin. So, yung first week na to, tatawagin ko natin yung grupo nyo na Maas 1. Barangay Maas 1. Para bumalik na pa pagkagawa ng visit, etc. Okay, Christy Sevilla. Gagawin. Jan Ripona. Joan, ito. Bili na po ba ito? Opo, sana. May ano pa ba? Sarili grupo. Ako lang na ba? Oo. Opo, kasi Kulang 24 eh. Sila, paulan yung ano. Kung kailangan hindi sa ulan, mataulan tumating, ha? Shirley, Casanas, Marcela Rupo, Saludo, Maricel, Maricana, Jaina Castro, Victoria, Resigan, Victoria, Mosulo, Karen Marie, Sia Pilar, Marita Palulaga, Pablo de Valdivia, Hindi mo na yung papel, baka Shirley Mendoza. attendance pa raw. Attendance. Shit. Yung blanco? Okay. Karen Marie. Anong blanco? Yung Victoria Resigan. Dalawa ba sa isang
pamigay.
Sabi mo, hindi na. Kami nang bahala. Kami nang bahala maghanap.